Sino ang particular na hindi kasama sa Republic Act No. 10666? A. Batang nangangailangan agad ng atensyong medikal. B. Batang kailangang pumunta sa paaralan. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter A. Batang nangangailangan agad ng atensyong medikal. Upang makatulong sa pagbawas ng polusyon sa hangin, ano ang dapat mong gawin sa iyong preno? A. Pumreno ng maayos. B. Pumreno ng madalas. C. Pumreno ng biglaan. Ang tamang sagot, letter A. Pumreno ng maayos. Sa mga rotonda, alin sa mga sumusunod na mga sasakyan ang mayroong right of way? A. Ang sasakyan na nakaharap sa berdeng ilaw. B. Mga sasakyan na papasok pa lamang. C. Mga sasakyan na nasa rotonda. Ang tamang sagot, letter C. Mga sasakyan na nasa rotonda. Kailan ka dapat mag-signal kung ikaw ay liliko pa kanan? A. Habang lumiliko. B. Pagkatapos lumiko. C. Bago lumiko. Ang tamang sagot, letter C. Bago lumiko. Habang nagmamaniho, gusto mong lumiko pakaliwa sa minor na kalsada. Paano ang gagawin mo? A. Manatili sa gitna ng daan. B. Magmabilis na lumipat. C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Ang tamang sagot, letter C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Ang kulay berdeng traffic light sa intersection ay nangangahulugang A. Pinahihintulutang tumawid ang mga tao sa lahat ng tawirang pangtao. B. Hindi pinahihintulutang tumawid ang mga tao sa lahat ng tawirang pangtao. C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Ang tamang sagot, letter C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Alin sa mga sumusunod ang gawaing paglabag sa pavement markings? A. Pagbusina. B. Bigla ang pagbagal ng takbo habang nakaberding ilaw. C. Paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao. Ang tamang sagot, letter C. Paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao. Ang traffic light ay nagpalit mula berde pa dilaw habang pasangang daan ka. Ano ang dapat mong gawin? A. Magpatuloy lang sa iyong kasalukuyang bilis. B. Huminto kahit nasa sangang daan. C. Huminto bago magsangang daan. Ang tamang sagot, letter C. Huminto bago magsangang daan. Sa panahon ng pagkakasakit, ang iyong kakayahan sa pagmamaneho ay maaring humina. Nararapat na ikaw ay A. Uminom lamang ng mababang dos ng anumang uri ng gamot sa lahat ng panahon para masiguro ang kaligtasan. B. Laging bisitahin ang iyong doktor bago magmaneho lalo na sa mahahabang biyahe. C. Maging malusog sa pangangatawan at pag-iisip at huwag magmaneho pagkatapos uminom ng gamot. Ang tamang sagot, letter C. Maging malusog sa pangangatawan at pag-iisip at huwag magmaneho pagkatapos uminom ng gamot. Ang ibig sabihin ng dubling putol-putol na linya sa daan ay A. Bawal mag-overtake sa kaliwang parte. B. Bawal mag-overtake sa kanang parte. C. Pwede kang mag-overtake sa kaliwa o sa kanan kapag walang panganib. Ang tamang sagot, letter C. Pwede kang mag-overtake sa kaliwa o sa kanan kapag walang panganib. Sa anong pagkakataon na hindi maaring mag-overtake? A. Tuwing gabi. B. Kung umuulan. C. Sa blind curve. Ang tamang sagot, letter C. Sa blind curve. Ano ang maximum at pinahintulutang lapad ng saddlebox o bag? A. 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. B. 16 na pulgada mula sa magkabilang gilid. C. 18 pulgada mula sa magkabilang gilid.
Ang tamang sagot, letter A, 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. Ano ang dapat gawin kapag nagmamaneho sa highway na may maraming lubak? A. Bilisan ang takbo. B. Bagalan ang takbo. C. Palaging lumipat ng daan o lane. Ang tamang sagot, letter B, bagalan ang takbo. Ayon sa Republic Act 4136, ang student driver's permit ay dapat hindi bababa sa edad na A. 16 na taong gulang, B. 18 taong gulang, C. 20 taong gulang. Ang tamang sagot, letter A, 16 na taong gulang. Kung walang linyang minarkahan sa kalsada, dapat kang magmaneho. A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. B. Kahit saang bahagi ng kalsada. C. Sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A, malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Ang mga signal sa pagliko ay dapat gamitin A. Bago umalis sa intersection. B. Habang patungo sa intersection. C. Bago lumiko sa intersection. Ang tamang sagot, letter C, bago lumiko sa intersection. Ang pagmamaneho ng higit na mabilis sa itinakdang bilis ay A. Pinapayagan lamang kung mag-o-overtake sa isa pang sasakyan. B. Pinapayagan lamang kung ang ibang sasakyan ay nagpapatakbo ng higit na mabilis sa itinakdang bilis. C. Ito ay pinagbabawal ng batas maliban na lamang kung may emergency. Ang tamang sagot, letter C, ito ay pinagbabawal ng batas maliban na lamang kung may emergency. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung siya ay dadaan sa isang kalye na maraming tumatawid? A. Bagalan ang takbo, maging alerto o maingat at tingnan kung ligtas ang pagdaan. B. Magpatuloy sa normal na bilis ng takbo. C. Bumusina at pailawin ang mga headlights. Ang tamang sagot, letter A, bagalan ang takbo, maging alerto o maingat at tingnan kung ligtas ang pagdaan. Sa anong pangyayari maaring pumarada sa harapan ng pasukan ng ospital? A. Kapag sumusundo ng pasyente. B. Wala. C. Kapag empleyado ka ng ospital. Ang tamang sagot, letter B, wala. Hindi ka dapat gumagamit ng mobile phone habang nagmamaneho. A. Dahil mahina ang pagkatanggap kapag umaandar ang makina. B. Dahil makakaapekto ito sa electronic system ng sasakyan. C. Dahil maaring makasagabal ito sa atensyon. Ang tamang sagot, letter C. Dahil maaring makasagabal ito sa atensyon. Kapag papalapit sa isang crosswalk o linya ng taong naglalakad, dapat kang A. Bumusina nang huminto sa pagtawid ang taong naglalakad. B. Huminto at maghintay sa taong naglalakad. C. Bilisan ang iyong bilis. Ang tamang sagot, letter B. Huminto at maghintay sa taong naglalakad. Kailan mo dapat suriin ang level ng langis ng iyong makina? A. Kada 600 km. B. Bago ang mahahabang lakbayin. C. Umagang umaga. Ang tamang sagot, letter B. Bago ang mahahabang lakbayin. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Lugar ng ospital. B. Lugar ng paaralan. C. Daang tren. Ang tamang sagot, letter B, lugar ng paaralan. Sakaling may nakabanggaan sa kalsada na kinasangkutan ng isang tao, ano ang una mong dapat gawin? A. Huminto, suriin ang sitwasyon at bigyan ng nararapat na tulong ang taong nabangga. B. Humanap ng ligtas na lugar na paparadahan ng iyong sasakyan. C. Tumawag ng pulis o kamag-anak para sa iyong seguridad at kaligtasan. Ang tamang sagot, letter A, huminto, suriin ang sitwasyon at bigyan ng nararapat na tulong ang taong nabangga.
Kung kakaliwa, saan dapat nakaposisyon ang iyong motorsiklo? A. Sa pinakamalapit na kurbada ng highway. B. Sa pinakamalapit na gitna ng highway. C. Sa pinakamalapit sa gilid na linya ng highway. Ang tamang sagot, letter B. Sa pinakamalapit sa gitna ng highway. Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan? A. Ang sasakyang nakaharap sa birding ilaw. B. Ang sasakyang papasok pa lamang sa rotonda. C. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Ang tamang sagot, letter C. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Ayon sa Republic Act 10666, alin sa mga sumusunod ang nagbabawal sa driver na mag-angkas ng mga bata? A. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 40 km kada oras. B. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 50 km kada oras. C. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 60 km kada oras. Ang tamang sagot, letter C. Kung ang itinakdang bilis ay higit pa sa 60 km kada oras. Ano ang dapat na haba ng saddlebox o bag? A. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran ng 6 na pulgada. B. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran. C. Ang haba ay hindi dapat lumampas sa upuan ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter B. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran. Bakit nakapinta ang rumble strips sa kalsada? A. Upang matulungan kang mapanatili ang tamang distansya ng paghihiwalay. B. Upang tulungan kang pumili ng tamang linya. C. Upang malaman mo ang iyong bilis. Ang tamang sagot, letter C. Upang malaman mo ang iyong bilis. Ang traffic sign na ito ay nagsasabing magbigay ng karapatan sa daan. A. Baliktad na tatsulok. B. Patayong tatsulok. C. Hugis na parehaba na may pulang border. Ang tamang sagot, letter A. Baliktad na tatsulok. Maaari kang mag-overtake sa highway kung ito ay may dalawang lane na may A. Putol-putol na puting linya. B. Tuloy-tuloy na puting linya. C. Tuloy-tuloy na dilaw na linya. Ang tamang sagot, letter A. Putol-putol na puting linya. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay dumating sa intersection na may sirang mga signal pantrapiko? A. Ipagpalagay na ang intersection ay nakasinyas ng hinto sa lahat ng direksyon. B. Bilisan ang takbo. C. Bagalan ang takbo at hintayin ang traffic enforcer. Ang tamang sagot, letter A. Pagpalagay na ang intersection ay nakasinyas ng hinto sa lahat ng direksyon. Ang isang putol-putol na puting linya sa 200 na kalsada ay A. Pagdaan o pag-overtake ay maaari kahit anong oras. B. Walang mag-o-overtake. C. Naghahati sa trapiko na gumagalaw sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot, letter C. Naghahati sa trapiko na gumagalaw sa magkabilang direksyon. Ang dubling putol-putol na puting linya sa kalsada ay nangangahulugang A. Pinagbabawal ang pag-o-overtake sa kaliwang bahagi ng kalsada. B. Pinagbabawal ang pag-o-overtake sa kanang bahagi ng kalsada. C. Pinapahintulutan ang pag-o-overtake sa kaliwa o kanan na bahagi ng kalsada kung walang panganib. Ang tamang sagot, letter C. Pinapahintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanan na bahagi ng kalsada kung walang panganib. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Papalaki ang kalsada. C. Papaliit ang kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Papaliit ang kalsada. Ang mga mandato ng LTO ay magrehistro ng mga sasakyan na emission compliant at karapat-dapat na gamitin, magbigay ng kaayusan sa kalsada at A. Mapanatili ang kalinisan sa kalsada. B. Bigyan ng lisensya ang mga dekalidad na driver.
C. Gumawa ng patnubay na may kinalaman sa prangkisa ng mga sasakyang pampubliko. Ang tamang sagot, letter B, bigyan ng lisensya ang mga dekalidad na driver. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay paparating sa intersection at ang ilaw pantrapiko ay naging dilaw mula sa kulay na berde? A. Magpatuloy sa iyong kasalukuyang bilis. B. Tumigil kahit na nasa intersection. C. Tumigil bago ang intersection o bago ang linya sa paghinto. Ang tamang sagot, letter C, tumigil bago ang intersection o bago ang linya sa paghinto. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. May kurbada sa kalsada, humanda na lumiko pakanan at pakaliwa. B. Sarado ang kalsada sa unahan. C. Maaring magpatakbo ng lagpas na 30 kilometro kada oras. Ang tamang sagot, letter A, may kurbada sa kalsada, humanda na lumiko pakanan at pakaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Maaari lamang lumiko pakaliwa. B. One-way na ang kalsada sa kaliwa. C. Labasan sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter A, maaari lamang lumiko pakaliwa. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Motorcycle lane. B. Bike lane. C. Bangketa. Ang tamang sagot, letter B, bike lane. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na A. Maaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang peligro. B. Ipinagbawal ang paglusot sa kanan. C. Pinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter A, maaring lumusot pakaliwa o pakanan kung walang peligro. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal lumiko pakanan. B. Bawal lumiko pakaliwa. C. Bawal ang U-turn. Ang tamang sagot, letter C, bawal ang U-turn. Ano ang dapat mong gawin kung nais mong bagalan ang takbo o huminto? A. Bumusina para magsinyas sa harap ng sasakyan. B. Tapakan ng bahagya ang preno upang umilaw ang brake lights. C. Manatili sa iyong lane at saka huminto. Ang tamang sagot, letter B, tapakan ng bahagya ang preno upang umilaw ang brake lights. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Delikado ang kurbada sa kaliwa. B. Delikado ang kurbada sa kanan. C. Babala ng sangang daan. Ang tamang sagot, letter A, delikado ang kurbada sa kaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A, matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. Ano ang dapat mong gawin kung ang release ng tren ay walang babala o warning devices? A. Bilisan ang takbo at tumawid ng mabilis, subalit huwag kalimutang suotin ang helmet. B. Huminto sa layong 15 talampakan sa release ng tren, lumabas sa sasakyan, lumakad sa loob ng release at suriin kung maluwag ang trapiko. C. Bagalan ang takbo, suriin ang kaliwa at kanang bahagi ng release ng tren at mag-ingat na magpatuloy kung maluwag ang trapiko. Ang tamang sagot, letter C, bagalan ang takbo, suriin ang kaliwa at kanang bahagi ng release ng tren at mag-ingat na magpatuloy kung maluwag ang trapiko. Ang paggamit ng mobile phone habang nagmamaneho ay delikado at A. Ito ay labag sa batas at sa lahat ng saklaw sa batas. B. Ito ay labag sa batas maliban na lamang kung ginagamitan ng hands-free device. C. Maaari kung nakahinto ang sasakyan dahil sa traffic light sa intersection. Ang tamang sagot, letter B. Ito ay labag sa batas maliban na lamang kung ginagamitan ng hands-free device. Ano ang kulay ng traffic light na nagsasabi ng go o maaari ka nang umandar? A. Asul. B. Verde. C. Dilaw. Ang tamang sagot, letter B.
Verde. Ang angkop na senyas kung liliko sa kaliwa ay A. Ang braso at kamay ay nakaunat pakaliwa. B. Ang kaliwang kamay ay nakaturo sa itaas. C. Ang kaliwang kamay ay nakababa at nakaturo sa lupa. Ang tamang sagot, letter A. Ang braso at kamay ay nakaunat pakaliwa. Ang dapat na kulay ng blinkers para sa mga mahahabang sasakyang mabagal ang takbo: A. Asul. B. Dilaw. C. Pula. Ang tamang sagot, letter B. Dilaw. Ang traffic sign na no parking ay nangangahulugan na A. Maaaring pumarada sa pasubaling ang minamaniho mo ay pribadong sasakyan. B. Hindi pwedeng huminto ng sandali kung hindi ay huhulihin dahil sa pagwawalang halaga sa traffic sign. C. Maaaring huminto sandali upang magsakay o magbaba ng mga paninda o pasahero at hindi dapat nakakasagabal sa mga sasakyan. Ang tamang sagot, letter C. Maaaring huminto sandali upang magsakay o magbaba ng paninda o pasahero at hindi dapat nakakasagabal sa mga sasakyan. Ang panuntunan sa right of way ay nagbibigay ng A. Pangunahing karapatan bilang mga driver. B. Mga batas kapag nagbigay daan sa iba. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Kapag nakaengkwentro ka sa daan ng mga sasakyang pang-emergency kagaya ng ambulansya, fire truck na sumeserena, ano ang dapat mong gawin? A. Huwag mo silang pansinin. B. Magbigay daan sa pamamagitan ng paggilid sa kanan o kaliwa. C. Harangan ang kanilang daanan. Ang tamang sagot, letter B. Magbigay daan sa pamamagitan ng paggilid sa kanan o kaliwa. Maiiwasan at mababawasan ang aksidente sa kalsada kung A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga sinyas pantrapiko. B. Ganap na binabaliwala ng mga driver ang mga sinyas pantrapiko. C. Hindi pinapansin ng mga driver ang mga sinyas pantrapiko sa mga particular na lugar. Ang tamang sagot, letter A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga sinyas pantrapiko. Ang kumikislap na dilaw na ilaw ay signal na nagpapahiwatig na dapat A. Bagalan ang takbo at magpatuloy kapag ligtas. B. Ipagpatuloy ang kasalukuyang bilis. C. Magmabilis. Ang tamang sagot, letter A. Bagalan ang takbo at magpatuloy kapag ligtas. Magkano ang parusa sa pangalawang opensa ng Republic Act 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act of 2015? A. 1,000 pesos. B. 5,000 pesos. C. 7,000 pesos. Ang tamang sagot, letter B. 5,000 pesos. Ano ang maximum na parusa para sa paulit-ulit na paglabag sa Republic Act 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act? A. Pagkabilanggo ng 6 na taon. B. Multang 50,000 pesos. C. Pagbawi ng driver's license. Ang tamang sagot, letter C. Pagbawi ng driver's license. Ano ang nararapat mong gawin kung ikaw ay umiinom ng mga gamot na maaaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Humingi ng payo sa iyong doktor bago magmaneho. B. Magmaneho lamang kung may kasamang lisensyadong driver. C. Limitahan ang pagmamaneho sa umaga. Ang tamang sagot, letter A. Humingi ng payo sa iyong doktor bago magmaneho. Ayon sa mga sumusunod, alin ang hindi pinagbabawal ng Anti-Destructive Driving Act? A. Pagbabasa ng e-books or email. B. Pagpapadala o pagbabasa ng mensahe mula sa iyong mobile device. C. Paggamit ng hands-free device. Ang tamang sagot, letter C.
paggamit ng hands-free device. Kung higit sa isang driver ang dumating sa four-way stop, sino sa kanila ang may karapatan sa daan? A. Ang driver na unang dumating ang siyang unang dapat na umandar. B. Ang driver na huling dumating ang siyang unang dapat na umandar. C. Ang driver na higit na malaking sasakyan ang siyang unang dapat na umandar. Ang tamang sagot, letter A. Ang driver na unang dumating ang siyang unang dapat na umandar. Ang traffic sign na no stopping ay nangangahulugan na A. Maaari kang huminto sandali kung magsasakay o magbababa na pasahero ng mabilis. B. Hindi maaaring huminto maliban kung tatanggap ng tawag. C. Hindi ka maaaring huminto maliban kung pinapahindo ka ng traffic enforcers. Ang tamang sagot, letter C. Hindi ka maaaring huminto maliban kung pinapahinto ka ng traffic enforcers. Ang bilis ng takbo ng sasakyan ay maaaring nakadepende sa A. Pagiging roadworthy ng mga sasakyang minamaneho. B. Kakayahan ng driver. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal mag-overtake. B. Bawal huminto. C. Gilid ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Gilid ng kalsada. Ano ang ibig sabihin ng traffic light na ito? A. Humanda sa paghinto. B. Huminto kapag nagpalit ng pula. C. Huminto kung kinakailangan. Ang tamang sagot, letter A. Humanda sa paghinto. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Ginagawa ang kalsada. B. Madulas ang kalsada. C. Baku-bakong kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Ginagawa ang kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papasok sa sangang daan na may kalsada sa gilid. B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangang daan. C. Papasok sa sangang daan. Ang tamang sagot, letter B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangang daan. Ano ang ibig sabihin ng kumukurap-kurap na pulang ilaw trapiko? A. Ipagpatuloy ang pagmamaneho, sira ang ilaw trapiko. B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. C. Maingat na magpatuloy. Ang tamang sagot, letter B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. Sa aling mga sitwasyon maaring gamitin ang telepono habang nagmamaneho ng sasakyan? A. Kung ito ay isang mahalagang tawag. B. Kung magaan ang trapiko. C. Wala sa itaas. Ang tamang sagot, letter C. Wala sa itaas. Ano ang maximum na sukat ng pinasadyang top box ng motorsiklo? A. 3 feet by 3 feet by 3 feet. B. 2 feet by 2 feet by 2 feet. C. 1.5 feet by 1.5 feet by 1.5 feet. Ang tamang sagot, letter B. 2 feet by 2 feet by 2 feet. Sa mga highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot o mag-overtake kung sa iyong panig ay may A. Tuloy-tuloy na puting guhit. B. Putol-putol na dilaw na guhit. C. Tuloy-tuloy na dilaw na guhit. Ang tamang sagot, letter B. Putol-putol na dilaw na guhit. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Bawal lumiko pa kaliwa. B. One-way ang kalsada sa kaliwa. C. Labasan sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter A. Bawal lumiko pa kaliwa. Aling lane ang dapat mong piliin matapos kang lumiko pa kanan mula sa intersection patungong one-way straight? A. Manatili sa pinakakanang lane. B. Manatili sa pinakaloob na lane.
C. Manatili sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot letter A. Manatili sa pinakakanang lane. Gamit ang backbone ng motorsiklo, aling stand ang kailangan mong gamitin kung ikaw ay paparada ng magdamag? A. Stand sa gilid. B. Cross stand. C. Stand sa gitna. Ang tamang sagot letter C. Stand sa gitna. Kung ito ang plaka ng iyong sasakyan, kailan mo dapat i-renew ang rehistro upang maiwasan ang multa? A. Hanggang sa ika-19 na araw ng ika-2 buwan ng taon. B. Hanggang sa ika-9 na araw ng ika-2 buwan ng taon. C. Hanggang sa huling linggo ng ika-4 na buwan ng taon. Ang tamang sagot letter C. Hanggang sa huling linggo ng ika-4 na buwan ng taon. Ang panlikong signal na ilaw ay dapat gamitin kapag A. Nagmamaneho ng maayos. B. Ipaparating ang iyong atensyon sa mga driver na nasa paligid mo. C. Dapat kang bigyan ng daan. Ang tamang sagot letter B. Ipaparating ang iyong atensyon sa mga driver na nasa paligid mo. Ayon sa batas, ano ang dapat mong gawin sa mga sandaling makarating sa isang intersection na may mga sinyas na huminto? A. Bagalan ang takbo at dumiretso kung ligtas na itong gawin. B. Magbigay ng daan kung kinakailangan sa mga paparating na sasakyang nanggagaling sa kaliwa o kanan. C. Huminto at dumiretso kung ligtas na itong gawin. Ang tamang sagot letter C. Huminto at dumiretso kung ligtas na itong gawin. Sa krus na daan, walang mga babala o marka sa kalsada. May dalawang sasakyan na paparating. Alin ang mas may prioridad? A. Ang mas mabilis na sasakyan. B. Ang sasakyan na may mas maluwag na daan. C. Wala. Ang tamang sagot letter C. Wala. Kung kailangan mong magsuot ng salamin sa mata upang makakita ng malinaw, kailan mo dapat ito isuot kung ikaw ay magmamaneho? A. Sa hindi magandang panahon. B. Sa gabi. C. Sa lahat ng oras. Ang tamang sagot letter C. Sa lahat ng oras. Ano ang pinakamabuting gawin kung ikaw ay inaantok habang nagmamaneho? A. Buksan ang radyo ng napakalakas. B. Magmaneho ng higit na mabilis. C. Huminto sa tamang pahingahan at magpahinga. Ang tamang sagot letter C. Huminto sa tamang pahingahan at magpahinga. Alin sa mga traffic light ang nagsasabi sa iyong maghanda sa paghinto? A. Dilaw. B. Verde. C. Pula. Ang tamang sagot letter A. Dilaw. Ano ang iyong dapat gawin kung ikaw ay papasok sa lugar na maraming ginagawang kalsada na pansamantalang ipinagbabawal ang pag-o-overtake? A. Sundin lamang ang sinyas kung rush hour. B. Sundin ang sinyas ayon sa nakasulat. C. Sundin lamang kung ang traffic enforcer ay naka-duty. Ang tamang sagot letter B. Sundin ang sinyas ayon sa nakasulat. Ang driver ng motorsiklo ay dapat palaging nag-iingat. Upang magawa ito, sila ay nangangailangang nakasuot ng A. Mga helmet na laan sa trabahong pang-construction. B. Standard protective helmets. C. Sombrero ng pulis o gloves. Ang tamang sagot letter B. Standard protective helmets. Paano ka naaapektuhan ng alak? A. Pinapabilis nito ang iyong reaksyon. B. Pinapabuti nito ang iyong koordinasyon. C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Ang tamang sagot letter C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Kung balak mong bumagal o huminto, dapat mong A. Bumusina. B. Tapakan ang iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno. C.
manatili sa iyong linya pagkatapos huminto? Ang tamang sagot, letter B. Tapakan ang iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno. Aksidente kang nakabangga ng taong naglalakad. Ano ang una mong dapat gawin? A. Tulungan ang taong naglalakad. B. Maghanap ng ligtas na lugar para pumarada. C. Tumawag ng pulis. Ang tamang sagot, letter A. Tulungan ang taong naglalakad. Ang bilis ng pagmamaneho mo sa gabi ay dapat nakadepende sa A. Pisikal at mental na kondisyon at husay ng driver. B. Kakayahan ng sasakyan at lagay ng panahon. C. Lahat ng sagot. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng sagot. Ang aksyon na ito ay maaaring magdulot sa iyo na mapasagadsad at mawalan ng kontrol kapag gumawa ka ng biglaang paglipat lalo na sa basa at posibleng madulas na kalsada. A. Hindi tamang pagpreno. B. Lumilikong mabagal. C. Akselerasyong napakabagal. Ang tamang sagot, letter A. Hindi tamang pagpreno. Pinapahintulutang pumarada ang isang sasakyan kung A. Lampas 4 na metro sa buka insedyo o fire hydrant. B. Sa loob ng 3 metro ng interseksyon ng mga linyang korbada. C. Sa loob ng interseksyon. Ang tamang sagot, letter A. Lampas 4 na metro sa buka insedyo o fire hydrant. May biglang tumawid sa kalsada nang aandar ka na. Ano ang gagawin mo? A. Bumusina ng isang beses at hayaang tumawid ang tao. B. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao. C. Patrasin ang taong tumatawid. Ang tamang sagot, letter B. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao. Hindi ka maaring bumusina maliban na lamang kung A. May mga umaandar na sasakyan na maaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. B. Kailangan mong agawin ang pansin ng traffic enforcer. C. Magbigay ng sinyas na ikaw ay paparating. Ang tamang sagot, letter A. May umaandar na sasakyan na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ang paglipat ng linya sa sangang daan ay A. Napakaligtas. B. Ligtas. C. Hindi ligtas. Ang tamang sagot, letter C. Hindi ligtas. Ang sasakyan ay nakaparada kapag A. Hindi gumagalaw ang sasakyan habang nagsasakay ng pasahero. B. Hindi gumagalaw ang sasakyan habang nagbababa ng pasahero. C. Ang sasakyan ay hindi gumagalaw habang patay ang makina. Ang tamang sagot, letter C. Ang sasakyan ay hindi gumagalaw habang patay ang makina. Kumplituhin ang tamang pahayag. Hindi mo dapat gamitin ang busina kapag ang iyong sasakyan ay nakatigil. A. Maliban kung ang isang gumagalaw na sasakyan ay maaring maging sanhi ng panganib. B. Maliban kung ito ay ginagamit lamang ng saglit. C. Maliban sa pagbigay ng sinyas na nakarating ka na. Ang tamang sagot, letter A. Maliban kung ang isang gumagalaw na sasakyan ay maaring maging sanhi ng panganib. Ayon sa Republic Act 10666, ang mga bata ay maaring sumakay sa motorsiklo kung siya ay nakasuot ng standard protective helmet, komportableng naabot ng mga paa ang standard foot peg at A. Nakakapit ang bata sa rider set handle. B. Nakakahawak sa balikat ng driver. C. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver. Ang tamang sagot, letter C. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver. Ang U-turn ay ginagamit para baguhin ang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang pinapayagan? A. Kung saan walang U-turn sign na nakalagay. B. Sa one-way na kalye. C. Kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magre-resulta ng sagabal o masamang aksidente. Ang tamang sagot, letter C.
kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magre-resulta ng sagabal o masamang aksidente. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Doble ang kurbadong delikado sa unahan. B. Doble ang kurbadong delikado sa kanan. C. Doble ang kurbadong delikado sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter C. Doble ang kurbadong delikado sa kaliwa. Sakay ng manual clutch backbone na motorsiklo, may asong biglang tumawid sa iyong daan. Aling paa ang dapat mong gamitin upang matamo ang maksimum na preno upang hindi masagasaan ang aso? A. Kaliwa. B. Kanan. C. Pareho. Ang tamang sagot, letter B. Kanan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Huminto ka. C. Magbigay ka. Ang tamang sagot, letter B. Huminto ka. Ano ang dapat mong gawin sa kumikislap na dilaw na trapikong ilaw? A. Ang signal na ito ay nagsasabi na hindi ka makakaliko sa sangang daan kaya dumiretso ka na lang. B. Magmaneho ng maingat para itong give way sign. C. Huminto, magbigay daan at magpatuloy kapag ligtas. Ang tamang sagot, letter B. Magmaneho ng maingat para itong give way sign.